Breaking news po mga kababayan, minority, binoykot po ng majority. Raffy Tulfo, tinawag na duwag si SP Cayetano. Ito namang si Risa Hontiveros, tinawag na si Cayetano ay hindi na karapat-dapat maging Senate President. Nako mga kababayan, itong plano po ng minority ay patalsikin po si SP Cayetano at ang talagang goal nila ay harangin po ang pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee. At isa pa mga kababayan, pinapakalat nila na itong subcommittee ng flood control issue na pamumunuan ni Senador Marcoleta ay binawi daw ni Pia Cayetano. Pero walang katotohanan ito mga kababayan. Kaya ngayon po, pakinggan po natin yung mga bida-bida 11, yung mga one bull 11 mga kababayan, na si SP Cayetano daw ay nilalabag ang Senate rules dahil hindi na daw sila pumapasok. Bakit? Binoboycott nila itong Senado. Sayang daw ang pasahod. So dito mga kababayan, pakinggan po natin yung mga bida-bida. Pati si Erwin Tulfo na bending dalo, bida-bida. Kala mo kung sino mga ito mga kababayan. Kala mo sinong mga righteous. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay sila po ang nasilistahan ng mga Marines. Kaya ngayon mga kababayan, pakinggan nyo po ang pasabog na ito. Nako, manggigigil kayo sa mga ito. Akala mo kung sinong mga senador na mga tama at talagang sila ang tama, filingero mga kababayan. Ito po ang pasabog. Okay, ladies and gentlemen, what happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. O, kita nyo mga kababayan, this is a violation. They did not respect the Senate. Mga kababayan, ito ang pasabog ni Bending Dalo. Yan po, sinagot po siya ni SP Cayetano. May banat po dyan mga kababayan. Tapos sinasabi naman itong si Erwin Tulfo, paglabag daw ito sa Senate rules. Bakit daw nagbo-boycott ang majority? Nako mga kababayan ko, pakinggan nyo po mga bidabidang ito. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he can function as the leader of the Senate anymore. Thank you. That is our joint statement of the SB 11, the minority. That was our. May nag-attempt po ba kayo na kontakin si SP? Or kahit sino sa majority? Through the secretary, yes. So sir, ano expectation tomorrow? Magkakaroon pa ba ng session or wala na? We'll be here because that's our duty. And we appeal to all our colleagues. They should attend session. It is their duty. Binabayaran tayo ng taong bayan para magtrabaho, para mag-legislate. Hindi para mag-absent lamang at magbulakbol. Sir, nakikita niyo ang Session day agenda. na bukas. Sir, paano po tomorrow, last session day na po? Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang session nangyari. Walang batas na na-approve, walang resolution na-approve, pati mga confirmation ng mga military personnel natin hindi na-confirm. Sayang ang bayad ng taong bayan Sir, natin. kung may At violation, lahat sir, ito dahil lamang sa isa sa mga kasamahan nila ay nakakulong o dinampot ng PNP kahapon. O, kita nyo mga kababayan. Pero dito, alam nyo ang balak ng minority, agawin nila ang Senate President ni Cayetano. Kaya nag-decide po ang buong majority na i-boycott itong session na ito. Gusto nilang pigilan ang pag-iimbestiga ng flood control. Kokontrolin nila ang flood control issue na ito at ililihisa naman nila
at hindi nila ipapakita ang katotohanan. Naku po mga kababayan, may bali-balita po na dagsana po ang mga tao sa Senate. Tila magkakaroon na po ng people power kasi nga yung injustice po ay hindi na makita. Talagang yung mastermind, gumagalaw po ang kanyang galamay para hindi siya matukoy dito. Naku po mga kababayan ko, kaya si Marcoleta sumabog na rin mga kababayan ko. Sir, parliamentary tool daw to, sabi ni SP Cayetano, para matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing on Thursday at para di nyo daw po maagaw yung ibang committee na chairmanship, sabi po sa live niya kanina. Abuse po yan ang sinasabi niyang parliamentary rules ng Senado. Hindi po namin hinahadlangan magpatuloy ang anumang pagdinig ng komite basta nasa tamang paraan din. Mabuti binawi nila yung subcommittee. And the number Mga kababayan, wala pong katotohanan yung subcommittee na binawi. Itutuloy pa rin ni Senador Marcoleta. Ano kayo, siniswerte kayo? Si Marcoleta pa rin ang mamumuno ng Blue Ribbon Committee. Kayo humanda ka, Soto. Humanda ka, Ping Lacson. Humanda ka, Bending Dalo, Erwin Tulfo kasi isa kayo sa mga mali-maleta na kumubra ng pera ng bayan. Kaya diyan kayo natatakot. Aburido kayo kasi si Marcoleta ang hawak ng mag-iimbestiga. Ako po mga kababayan ko. Yari sila dito. numbers will always speak for themselves. Habang ganito ang bilang namin, kami ang minority. Dapat siya rin, si Senate President at ang majority, maging matapang harapin ang mandato o kakulangan ng mandato ng buong Senado dito sa floor. Ang masakit niyan, imbis na pumasok siya rito, itong si SP Alan, sa Facebook siya, papasok. Dito dapat siya magsalita. Dito dapat siya mag-debate kung anong gusto niyang gawin. O, kita nyo mga kababayan, hahamunin po ni Raffy Tulfo na isa ding galing-galingan, isa ding hypocrite ito. Hahamunin niya po na si Cayetano daw ay duwag pag hindi pumasok bukas. At sinabi niya dito mga kababayan na kung ano-ano mga kababayan, duwag daw si Cayetano. Bakit nung nandyan, nag-walkout kayo, ayaw nyong makipagdebate? Sasabihin nyo, dito tayo magdebate. Paano mga siraulo mga ito, mga kababayan, ano? Kala mo, sino mga biktima? Bakit ayaw nyong mag-imbestiga ang flood control issue? Akala ko ba anti-corruption kayo? Bakit mag-iimbestiga? Pinipigil nyo po si Marcoleta at SP Cayetano. Di ba mga kababayan ko? Nako po, Bending Dalo talaga. Huwag naman sa social media. So kung may violations sa rules, ano yung pwedeng gawin dun sa pag hindi nila pagpasok ng inaawat? We will be tackling that hopefully by tomorrow. Dahil again, the rule and the rule says and the Constitution says that we should meet at 3 p.m. Monday, Tuesday, Wednesdays. As a matter of fact, even Thursday should be a working day also in Quezon City. And the mere fact na walang We'll consultation. cross the bridge when we get there. We'll see. At hinihiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Pumasok po bukas, magkita-kita tayo dito, pwedeng pagdebatihan kahit anong bagay. O, isipin mo mga kababayan, kahit anong bagay daw na magdebate. Kung sino pa daw yung mga nagmamahal sa bayan na senador pumasok na bukas. Magdebate kahit anong topic. Bakit nakipagdebate kay Marcoleta, nag-walkout kayo? Diba? Maghahamon kayo ngayon na kahit anong debate. Ba't kayo nag-walkout, mga tanga? Bobo, Hestas Barabas. Akala mong sino mga magagaling? Akala mo sino mga righteous? Binabaliktad nyo yung situation porque mga media, yung mga ano nyo, mga kakampi nyo, mga Hestas Barabas kayo. Ayan ang sabi ng tao. Kaya si Marcoleta sumabog sa galit dito. Tignan nyo ha. Pwede pong pag-usapan kahit anong bagay. Dito po kami magdiskusyonan. Dahil nandito po tayo para magtrabaho. Hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado. Pumasok tayo bukas, magtrabaho tayo para sa taong bayan. At hinahabol ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka rito bukas. Otherwise, duwag ka. O ayan, naghamon. O, nako, Raffy Tulfo. Tatawagin mong duwag si SP Cayetano. Ikaw nga, duwag na duwag ka. Napakatahimik mo sa mga issue. Lalong-lalo na dito sa korupsyon na ito. Nabusalan ang bibig mo.
Tapos may lakas na loob kang hamunin si SP Cayetano, hindi mo nga kayang makipagdebatehan ng harapan. Sabi nga ng mga komentarista sa social media, nung kayo ay wala pa sa politika, araw-araw binabatikos nyo yung mga tarantadong mga politiko, yung mga tarantadong nasa gobyerno, mga namumuno sa ating pamahalaan, binabatikos nyo araw-araw. Diyan, binudol nyo ang taong bayan. Akala namin kayo ay tagapagtanggol ng mga Pilipino na naaapi. Magaling lang pala kayo sa social media, sa TV. Dahil kumikita kayo, ngayon na nasa politika na kayo, kumita pa kayo, kumampi pa kayo sa mga siraulo. Yan ang sabi ng mga tao, mga kababayan ko. Binabatikos ang mga tulfo kasi nga po, talagang mga hipokriko, mga bending dalo. Isipin nyo mga kababayan, itong si Kiko, Risa, itong si Trillanes, binabati ko sa mga tulfong ito. Mga kababayan ko, araw-araw ginagatasan nila sa kanilang mga programa. Sasabihin mga ugok, mga demonyo. O ngayon, kakampi na sila. Tignan yung mga pagkakupal ng mga tulfong ito, mga kababayan ko. O tignan nyo ha, galing-galingan itong tulfo na ito. Sir, if they will still not show up tomorrow, mag-a-adjourn without settling anything? Tingnan natin. Tingnan natin. That's why we're appealing to our colleagues, yung mga kasama natin. Nagampanan natin yung ating trabaho kasi binabayaran tayo ng taong bayan. Nakakahiya ito. At bawat araw na hindi natutuloy ang session, hindi napapatupad yung batas, hindi na-implement yung mga dapat naming ipatupad, yung gaya kanina, yung may mga taong pumunta dito para i-confirm, hindi nako-confirm. Sayang ang panahon. Sir, aside from these calls, Sa Thursday, paano po yung Blue Ribbon? Uy, wala naman tayong pinipigil na Hindi po hearings namin eh. inahadlagan yung Blue Ribbon. Ituloy po nila yung Blue Talaga? Ribbon. Figment of their imagination lang ang ginagawa nila. Wala O, tignan nyo, mga kababayan. Yan po yung balak nila. Bakit nyo pinipigilan si Marcoleta na mag-imbestiga? Kung hindi nyo balak pigilan ang Blue Ribbon Committee, itong subcommittee, ba't nyo kinokontra ito? Ba't kayo nakikipagdebate? Sasabihin nyo illegal. Iyan ang sinasabi ni Tito Soto, mga kababayan. Illegal daw ito. Magdebate daw sa plenary. Pero pag dinebate, mga kababayan, takbuhan sila, uwi agad dahil mga wala namang alam. Diba, mga kababayan ko? Tuloy pa natin. Wala naman kaming ginagawang hadlang sa proseso ng Senado at mga agenda ng Senado, wala. Yung sinasabing Senate independence, ako'y naniniwala, this is actually, sa dami na nilalabag rules ng Senado, it's actually impunity masquerading as assertion of the Senate as an independent institution. Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag. Mula nung May 11, mula nung pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, binabaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, binabaliwala ang ating rules. Hindi ito tama. Kaya kami sa SB 11 ay tutol dito dahil impunity ito, hindi ito Senate independence. Sir, anong measures to hold them accountable, sir? If it is impunity, sir, what are the measures to hold them accountable? If it is impunity, sir, what are the measures to hold them accountable? Okay, ganito lang, no? We appeal to the rest of the members of the majority bloc. Pag si Senate President, kasi we appeal to their sense of duty, of the responsibility. Kasi mukhang antena po na si SP kasi siya yung nagsasabi sa mga kasama namin na huwag mag-attend ng session. So we now appeal to the rest of the members of the majority bloc. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session bukas. So, sir, pwede ba ng majority bukas pwede na open ang session? Well, under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-preside ang pro tem. Pag wala yung SP and pro tem, pwede mag-preside ang majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-preside any of the two deputy majority leaders. So, or any other member Akala mo kung sinong magaling itong si Tito Soto, no? Mga kababayan, akala mo magagaling sila sa debate, pero pag nandyan sila Marcoleta, napapaihi sa takot ang mga ito eh. Kasi nga galing-galingan sila kasi wala silang kadebate, naghahamon sila ng debate. Pero nung nakaraan, nag-walk out sila kasi nga ayaw nilang ma-checkmate. Alam nila kung kailan sila ma-checkmate, kaya nag-decide sila
na mag-walk out tapos ngayon maghahamon ng debate kahit ano daw pag-usapan. Ang reason ni SP Cayetano, may plano itong minority na ibaliktad itong lamesa ni Cayetano para patalsikin siya. Dito na lang kay Risa, mga kababayan, sinasabi na hindi na raw kayang gampanan na SP Cayetano ang kanyang tungkulin bilang Senate President. Ayan po yung kanilang goal dito, mga kababayan, patalsikin si Cayetano para hindi maituloy ang flood control issue investigation. Ganon din ang ginagawa nila kay Marcoleta. Ayaw nilang maging subcommittee ito. Naku po, mga kababayan ko, yari na ang bending dalo. Designated by the Senate President. Sir, you have information na talagang utos po ni SP Cayetano na Yun ang nirelay sa amin ng Secretariat. Saka nag-live na naman siya sa Facebook kanina para sabihin in effect yun. At maling-mali pa yung sinabi na kahapon na let the Senate go quiet. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Alam mo, Senator Risa Hontiveros, hindi niya sinabi na patahimikin ang Senate. Ang sabi niya, wag impluwensyahan, wag maging puppet. Iniiban mo na naman yung naratibo ni SP Cayetano. Ibig sabihin, let the Senate do his job. Hindi kung ano-ano mga Poncio Pilato ang nagmamaneuver dito or nagpapapet dito. Kasi kayo, mga puppet kayo, mga Hestas Barabas. Yun ang sabi ng taong bayan dito, mga kababayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado, alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno dito. O, kita nyo, sinabi daw na si SP Cayetano daw ay binubusalan ang tinig ng Senado. O hindi ganun ang gustong sabihin ni SP Cayetano, Risa Hontiveros. Kaya ka natatawag na ni Erwin Tulfo na ugok at demonyo Okay, Erwin Tulfo galing yan. Sinasabi ni SP Cayetano dito, huwag panghimasukan ng kahit sinong mastermind, huwag hawakan ng Senado. Let the Senate do his job with the independent. Hindi yung kung sino-sino mga boss ang hahawak. Kayo, mga puppet kayo Yan ang sabi ni Sandoval Juan Santos. Nako po. Pag nag-intervene kayo, Pinto, at what price? Ang pinoprotektahan lang yung Senate presidency, power, position. Kaya nag-a-appeal kami sa isa pang samahan namin sa majority block. Ano bang price para sa inyo? Sa tingin namin wala Tingin namin nakikisama lang sila kay Senate President Cayetano. Ako naniniwala, hindi man lahat sa majority ay mga boto. Meron pa rin sa kanilang mga mabait. So I appeal to those members of the majority na meron pang katinuan sa pag-iisip, pumasok mo na kayo. Sir, may pag-alok po ba kay Sen. Jingo Estrada na umanib kapalit pagbasura raw po ng kaso sa kanya? Walang ganun. Yung pakikipag-usap sa isang kasama namin, let's say member ng majority, kinakausap ng minority, o yung minority kinakausap ng majority. Normal yun. In any parliament, normal yun. Pero yung para sabihin na meron natin, walang pananakot. Hindi ka namin pakukulong. We don't have that power. We have no power over the ombudsman. What happened is the rule of law. What can we do? Sir, are you also appealing to the majority na lumipat sa inyo? Yes. Sa minority? Why not? Sino-sino po kaya? Lahat sila. Meron na po ba sa kanila na Wala kasi si Alan Peter. Lahat, inibita namin, manke sa amin. Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan. Meron na po ba sa majority yung nagsabi na hindi nila gusto po ginagawa ng pag-boycott sa Meron, marami. Alam ko, marami po sa kanila. Marami nagte-text sa akin na gusto talaga nila magtrabaho, hindi nila maintindihan ba nagkaganito. For the first time in my 14 years in this institution nangyari ito, na hindi po tinawag ang session dahil ayaw ng presiding officer. Never has it happened in my time here in the Senate, and I'm sure the longest serving is Senator Kiko, Senator Sen. Ay hindi po nangyayari pa yan pag nangyari dito sa akin. So, talagang, this is unprecedented, and I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of his post as the leader of this institution. Ayun, mga kababayan, talagang kakampi nila ang media. Alam mo yung direksyon ng mga tanong, puro pabor sa kanila.
Talagang gusto nilang pasamain yung majority, mga kababayan ko. Nanggigigil sila na lumipat na yung miyembro ng majority dito sa minority ito para mabaliktad na ang investigation. Yan pong sinasabi ni Marcoleta dito, mga kababayan ko. Kaya i-comment nyo anong masasabi nyo dito. Yung mga sikretong gagawin ng mga minority para mapataob ang liderato ni SP Cayetano. Nanggigigil na sila, mga kababayan. Pero dito suplak sila ni Marcoleta at ni SP Cayetano. Hindi sila mananaig. Hindi mananaig ang mga demonyo. Hindi mananaig ang mga kupal dito sa katwiran at katarungan. Kaya dito tayo kay Marcoleta at Cayetano. Dito sa solid 13. Kahit yung isa nasa kulungan na. Mga kababayan ko, for transparency, for a better democracy, comment nyo kung saan location kayo, mga kababayan. Anong lugar po kayo nanonood? Salamat po. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay po.